Yo, what's up mga kabuhay Intremes? Ngayong araw nga ay nakaramdam ako ng sakit ng katawan, kaya naisip ko na pumunta muna kami sa isang pasyalan dito sa Coron, Palawan na kung tawagin ay Makinit Hot Spring. Kaya naman, tara, samahan niyo kami sa ating biyahe. Let's go! May 200 patungo sa Makinit Hot Spring. Pwedeng dito sa White Line na madadaanan natin ang Sitio Balisungan. At pwede rin dito sa Blue Line na madadaanan natin ang National Port ng Coron, Palawan. Kaya dito kami dumaan dahil hamak na mas malapit dito. Hey! Finish! Habang patungo nga tayo sa Makinit Hot Spring ay madadaanan natin itong Sunlight Hotel at itong Two Seasons Hotel. Isa lang ang mga yan sa mga 5-star hotel dito sa Coron, Palawan. At kung mapapansin natin, napakaraming tricycle na nakaparada dito dahil naghihintay sila ng kanilang pasahero. For sure, may parating na barko ngayong araw. Kaya naman dito rin patungo sa Makinit Hot Spring ay madadaanan natin itong National Port ng Coron, Palawan. Buhay Intremes! Tapos, mga kabuhay Intremes, kung mapapansin ninyo, sobrang sikip ng daanan dito. Kasi ganito yan. Ganito yan. Dito na tayo ngayon sa Barangay Tagumpay. Actually, mula dito sa Barangay Tagumpay hanggang doon sa Makinit ay masikip talaga yung daanan. Kasi simula nung mag-boom yung Coron, Palawan or yung Coron sa turismo, kumbaga hindi na paghandaan ng LGU kasi kaya masikip yung daanan. Di man natin alam kung ano ang tunay na dahilan kung bakit hindi pa rin na ipapaayos ang kalsadang ito. Marapat lang na mabigyan ng aksyon at maipaayos ang kalsadang ito. Lalo't alam natin na isa ito sa dinadaanan ng ating mga turista at mas magpapagaan ng daloy ng ating transportasyon. Pati na rin po magpapagaan ng pamumuhay o kabuhayan ng mga lokal dito po sa Coron, Palawan. Okay lang, ang ganda kaya. So ayun mga kabuhay Intremes, dito tayo dadaan sa baba. Tingnan nyo yung view, diba? Tapos makikita natin dito yung Coron Island. Diyan, yung Coron Island. Tapos dito rin makakabili ng mga ano, diba? Turbans, yung mga dilis, mga daing kasi maraming mga mangingisda dito banda sa Tagumpay. Mga basnigan, mga nangangawil, mga dumadayo pa ng halos linggo or buwan bago umuwi. Mga kabuhay Intremes, meron din pala sila ditong basketball court na pinaiilawan kapag naglalaro sila sa gabi. Pero ngayong umaga ay wala po naglalaro dahil napansin ko na merong nakabilad na mga dried fish, pati na rin dilis. At tinatanggal lang nilang mga nakabilad na yan kapag maglalaro na sila. Tara, basketball tayo mga kabuhay Intremes! Medyo may kalayuan na ang lugar na ito sa palengke ng Coron, Palawan. Kaya naman kung gusto mong bumili ng ulam, ng mga isda at ng karne, pati na rin ng gulay, ay meron namang mga talipapa na mabibilhan dito rin sa paligid. At siya nga pala mga kabuhay Intremes, kapag merong ganito kasikip na daanan at makikita natin yung mga kasalubong natin ng mga motorista or mga driver na paakyat po, ay gumilid muna tayo kasi mas mahirap po sa parte nila na sila yung paakyat sa kalsada, lalo na kapag mabigat po yung kanilang karga. Kaya naman kung tayo po yung pababa ay magbigay na lang po tayo ng daan para po safe na rin tayong nagmamaneho. At makikita nga natin mga kabuhay Intremes na napakasikip talaga ng daanan, lalo na kapag nagsabay-sabay ang mga four wheels. At mapapansin din natin na meron kaming nasalubong ditong mga foreigner. Malamang sa malamang ay nanggaling na po sila sa Makinit Hot Spring. At may kita rin po natin sa video na maputik yung daanan. Katatapos lang actually ng ulan, kaya madulas po ang aming dinadaanan. At kaya nagdahan-dahan lang po ako sa aking pagpapatakbo o pagmamaneho nitong ating sasakyan na motor. At para na rin safe ang ating biyahe mga kabuhay Intremes. I said it's fine,
alam yung mga kabuhay internet. Mabuti na lang dito banda, ano na siya, medyo sementado na. Kasi dati talaga rough road to. As in, mahirap talaga dito. Yan na. Nagsisimula na ang ating rough road. Sakto talaga kapag pumunta ka ng Makinit Hot Spring kasi kahit dito pa lang sa rough road, mamasahiin na yung katawan mo sa sobrang lubak-lubak yung daanan. Pero ano naman, hard massage yung tawag dito. Kaya doon, may soap massage naman kapag naligo ka na sa Tapos mula po rito ay pawala-wala na yung internet connection at kapag nandun na tayo mismo sa Makinit Hot Spring, as in wala na po talagang internet connection kaya hindi na po tayo makakagamit of any kind of social media platforms. Pop-up doon, pop-up! Pwede na mag-overtake pag ganito kasi hindi naman malikabok. Nice! Ibig sabihin pag malikabok hindi pwede mag-overtake. Ano daw? Ayan, so pag papunta ka ng Hot Spring, isa itong daan na to sa pinakamahirap talagang, lalo na kapag naka-tricycle ka lang. Dapat ka talaga. Sobrang alay pa nito sa sa braso. Bakit nga ba hindi sinesemento ang lugar na ito? Ayun, so ayon sa mga tour guide at sa mga nakatira dito, yung lugar kasi na to na dinadaanan natin papunta doon sa Hot Springs, maraming nagmamayari. Kaya kumbaga, hindi siya makapag-settle na may semento yung daan kasi ngayon, kumbaga private kasi yung daanan na to eh. Buti nga nagbigay sila ng right of way papunta doon sa Barangay Makinit. At the same time, meron na ring daanan yung mga turista na pumupunta doon sa Makinit Hot Spring. Ayun, meron pang agwardya. Ayun yung bahay ng gwardiya. Kanina yung nadaanan natin, tapos ito malapit na tayo sa barangay Sitio pala, Sitio Makinit. Tama ko Ibon? Yes. Malapit na tayo sa Sitio Makinit. Tapos ang ngayon kasi is June. Pero ang kasagsagan talaga ng ulan is August. Kaya kapag month na ng August, itong lupa na to sobrang putik na talaga. Kaya yung mga tricycle pati yung mga van minsan doon na lang sila nagstay. Tapos iniiwan na lang yung sasakyan doon, tapos naglalakad na lang yung mga guests papunta doon sa Hot Spring kasi bumabaon yung gulong, sobrang putik. Yan. So ayun mga kabuhay internet, ito na yung Sitio Makinit. Yan, papasok na yan doon, pumunta na sa kanilang lugar. Tapos ang harap naman yan is yung sertifikado. Malapit na tayo sa Makinit Hot Spring, mga 5 minutes na lang. Low tide pala bro, low tide. Yung low tide. Swimming.
Yan, malapit na tayo. Tapos alam nyo mga kabuhay intermes, habang papunta tayo sa Makinis Hot Spring, madadaanan natin itong mga puno ng kasoy. Pero naubos na kasi yung bunga eh. Matatapos lang ng tagbunga ng kasoy. Kaya hindi namin mapapakita sa inyo ang kanilang bunga. And pasensya na kayo mga kabuha intermes kung malikot ang ating video dahil rough road po talaga dito mga kabuha intermes. Sige, akong tingala kasi baka makakita ko ng bunga. Wala na palang bunga. Ganda ng puno. Bro, puno ng ano yan, di ba, Akasha? Ayan na, malapit na tayo. Nakikita ko na ang entrance niyan at sila na to po. Puno ka ng bayan. Ito na, Makinit Hot Spring. Dito na tayo! Welcome to Makinit Hot Spring! Let's go! Woo! Tapat doon. Grabe magpatakbo, walang lubak-lubak. Let's go! Nandulas mo. Napakarami sasakyan sa parking lot and for sure, baka marami na ring turista sa loob ng hot spring kaya dito na tayo paparada ng ating motor mga kabuha intermes. And thank you for the safe arrival. Yo, so ayun, nandito na tayo sa Makinit Hot Spring and dito na tayo magpa-park ng ating motor. Grabe. Dito tayo ngayon sa gitna ng mangrove. Tama po yun, ang lokasyon ng hot spring ay nasa gilid ng bundok at nasa tabing dagat na napaliligiran ng mangrove trees na kung saan nagsilbing tirahan ng different species of biodiversity. Oh. Kaya nga, atras ko na lang. Lapit lang naman, di ba? Parang ano lang, no? Parang 20 to 25 minutes lang. 14 minutes lang. 14 minutes lang? E di ano, 20 minutes siguro. Pag sa single, mga 15 minutes. Pero kapag naka-tricycle or van, mga 15 to 20 minutes. Kasi nga rough road yung daan. Pero kapag siguro kapag nasemento na yung daan, mas mabilis yung biyahe natin. Tara, punta na tayo dun sa loob. Let's go! ID. Kailangan nga pala natin ng ID. Tara. Kasi kapag ka taga dito sa Coron, kailangan mo lang ng valid ID para pagkakakilanlan na taga rito ka talaga. And meron kang discount. Kaya tara na. Alright, cut tayo bro. And papasok na tayo sa hot spring mga kabuha intermes, pero bago ang lahat, pupunta muna tayo dito sa cashier para magbayad po ng ating entrance fee. At syempre kailangan nating ilabas ang ating valid ID, katunayan na tayo po ay taga rito sa Coron, Palawan. Dahil ang entrance po dito, kung hindi mo nagkakamali, 200 per head. Pero kapag taga rito ka sa Coron, Palawan, meron kang discount. Kaya naman nilabas namin dito ang aming ID para magkaroon kami ng discount. And after namin magbayad, dumiretso na agad kami dito sa loob. At bago nga tayo makapasok ay i-check ng security guard ang ating bag for safety purposes. Sa pagpasok natin, ito agad ang makikita natin, which is pwede tayo ditong mag-pictorial. And dito naman sa kaliwang bahagi ay makikita natin ang kanilang CR or comfort room. I said it's fine. I feel this way sometimes. Ayan, so andito na tayo sa Makinit Hot Spring and
Dati, ito yung tindahan nila pero siguro ni-renovate lang nila kaya pansamantala ito muna yung tindahan nila. Feeling ko lang, magpapalaki sila ngayon ng tindahan. Wouldn't be so easy, but I can say we love how smile. Kung gusto mo naman na mas relax ang pahinga, meron silang cottage na marerentahan kung talagang marami kayong magkakasama. At kung ayaw mo naman mag-rent, may mga free table naman dito sa ibaba. I can't promise you I'll be At kung gusto mo naman magbihis o magpalit ng damit, narito naman ang kanilang dressing room. Ang Makinit Hot Spring is one of the saltwater hot spring dito sa Pilipinas. Meron itong 38 to 41 degrees Celsius. Ganun siya kainit na pwedeng makaluto ng itlog. Itlog ng manok. Sa pagligo, dahan-dahan lang. Dapat una ay paa and take a few minutes para hindi mabigla ang ating katawan. Advice naman sa mga diabetic, high blood at iba pa, lalo na sa matatanda ay 10 to 15 minutes lang na maaring magbabad sa hot spring para maiwasan ang ma-dehydrate. Tapos ahon lang at pwede na namang maligo. Buhay! Intremes! Kaya nga pala may hot spring dahil ang groundwater na mainit na dumadaan lamang sa mga limestone rock. Dulot na rin ng inactive volcano which is highest mountain here in Coron, Palawan, ang Mount Dalara. promise you I'll be fine. I can't promise you. At syempre, mayroon din silang view sa dagat na talagang mai-enjoy mo with beautiful view of mangrove area. Ako konting papila. Pre, yun o. Picture ma'am. Gusto niyo picture. Di ko sasama sa video. So ayun mga kabuo internet, at andito naman tayo ngayon sa mangrove area or sa viewing area which is makikita natin yung dagat at the same time itong mangrove area. Isa sa magpapatunay na maganda yung view dito is marami nagpapapicture. Ikay binidyo na eh. Ikay binidyo na. Oh. Anong ginawa mo dahil na? Grabe yung low tide ngayon. Talagang hibas na hibas as in. Kaya kitang-kita mo na parang puro buhangin dito. Pero usually talaga kapag high tide, dagat lang talaga ito dito. Pero hindi naman pinapayagan na buwaba dito yung mga guests kasi nga delikado rin baka matinik pa sila or mabantol or stonefish o kaya naman ay pagi. Kaya for safety na rin nila. Kaya dito na lang sa taas. Maganda rin naman yung view at the same time makapag-picture taking din sila. 2, 3, go. Parang gusto ko rin tuloy magpa-picture kasi ang dami nila nagpa-picture ngayon. Naubos na sila kaya it's my time mga kabuhay internet. Picture tayo. Paano mag-post? Sige.
according sa mga taga rito, dati talaga yung lugar na to is kung makikita niyo yung mga limestone rock na yun, yan lang talaga, tapos ganun umaagos yung hot spring water. Tapos kumbaga nung dinevelop nila, tsaka lang sila naglagay dito ng ito, yung swimming pool, para mas presentable siya lalo na sa mga turista. No, fresh water dyan. Abel, kami tangka. Magandang tapin ka. Aras-aras, hindi maihi. Hindi maihi. And of course, mga kabuhay intermes, meron din sila ditong shower. Improvise. Improvised shower. Ano lang siya, pang cool down lang bago ka maligo sa hot spring, and pagkatapos mo maligo sa hot spring. So, hindi siya matamis. Ulit mo. Matamis. So ayun mga kabuhay intermes, at tapos na kaming maligo dito. Ayun, sobrang relax na sa katawan. Kumbaga natanggal na yung lamig-lamig, and of course nagsabi na rin kasi yung lifeguard na 15 minutes na lang and closing time na, kasi hanggang alas 8 lang ng gabi yung bukas ang hot spring. And Ito nga pala ang kanilang schedule mga kabuhay intermes. kami na ang huling umalis dito sa hot spring. Kaya pala nandun pa sila. Kami na, kasama ko yan, mga taga-corona lang yan, kasi nauuna na ditong lumabas yung mga bisita lang or yung mga guest na mga taga-ibang lugar. Pero usually yung mga taga-coron talaga yung halos naiiwan dito sa hot spring. Tala, let's go. Grabe, piling ko sobrang cool na. Ha? Hindi ko. Hot spring. Picture ako. Okay. Ready? 3, 2, 1. And of course, thank you so much for watching mga kabuhay Tremes. Buhay Tremes! Parang nag-redundant. Kinboy. Ayos ba? Ayos. Ay, sobrang taas. Bantay na pala dyan.